Simula nang magkakilala kami ni Regan sa isang lugar doon sa Cavite at magkaroon kami ng contact number sa isa't isa, ay puro kabalbala na ang gusto niyang mangyari. Akalain yung yayain niya ako ng jer-jer daw kami, kahit wala naman kami at isang beses pa lang kaming nagkita. Ni hindi ko nga siya kilala ng lubusan, kaya hindi man lang sumagi sa aking isipan na darating ang araw ay papasukin niya ang tunnel na dati nang pinasok ng minerong bigotilyo at may biyak na helmet. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. End of contract na naman ako at kailangan na namang humanap ng trabaho. With my beshi ay maaga kaming nagpunta sa isang kilalang zone sa Cavite upang maghanap ng company na mayroong hiring. Pero inabot na lang kami ng init ng sikat ng araw, wala man lang. At kung meron, mataas ang standard, usual sa Pinas. Kaya nag-decide kami ni Beshi na lumabas na at magtambay malapit sa mini-stop. Habang nagpapahinga at nagkukwentuhan, isang guy ang lumapit sa amin at nagtanong ng oras. Hindi siya agad umalis matapos naming sabihin sa kanya ang oras, bagkos ay nakipagkwentuhan pa siya. Kasabay noon ang pagtatanong niya kung iikot pa raw ba kami para magtingin-tingin ulit. Sagot ko, hindi. Uuwi na kami, nagpapahinga lang. At bago siya umalis ay sinabi niyang pupunta raw siya ng mall. E-text na lang raw namin siya kung sakaling kami ay pupunta rin. At dahil ginadya kong nakikipag-usap sa guy, nasabi kong paano ka naman namin ete-text. Ngayon ka lang namin nakita. Kaya ayun, bago siya umalis ay ibinigay niya sa amin ang kanyang contact number. Si Beshi ang may hawak ng cellphone that time, kaya sa kanya ko ipinasave ang digits ng guy. At pag alis ng guy ay nagkatinginan kami ni Beshi. Sabay pa kaming napangiti at nagsabi ng, nangangamoy libre. Tara mag-mall, magpalamig. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Sa isip ko, sa init na iyon, malamang ay hindi magtatagal at pupunta na rin ng mall ang lalaki na iyon. Nang dumating kami ng mall ay nagpakalma lang kami ng bahagya. At saka ko sinabing i-text na ni Beshi ang guy, pero nataong walang load si Beshi. Kaya naman ako ang nag-text sa guy na iyon. Pero matapos kong magpadala ng message, nag-reply ang lalaki at sinabing nakauwi na raw siya. Tamlay kami ni Beshi. Hindi na nga nakalibre, nagastusan pa ng pamasahe. Kapag nag-a-apply ka pa naman, naku po, budget na budget, lalo na kung katulad kong dayo. At nang dahil sa pagtitext kong iyon, nalaman ng guy ang aking cellphone number. At nang dahil doon, nalaman ko rin ang totoo na ako pala talaga ang target niyang makilala. Kaya siya nagtanong ng oras. Gayong may cellphone at relo, wala naman siyang itinago sa bag bago pa nagtanong sa amin ng oras. Kung bakit naman kasi walang load si Beshi At nang dahil doon nagsimula na kaming magkaroon ng komunikasyon. At ewan ko ba sa lalaki na iyon na itago na lang natin sa pangalang Regan. Noong una ay disente siyang makipag-usap sa akin about buhay-buhay, mga pinanggalingan na trabaho, ganon, hanggang sa napunta ang aming pag-uusap sa love life. At doon ay naging mabalasik siyang kausap bagay na first time kong maka-encounter ng ganoong lalaki. Tanungin ba naman ako ng kung ano-anong tungkol sa personal na bagay? Ano raw ba ang pakiramdam kapag kinakain? Abay secret, bagay na hindi ko alam kung mau-offend ba ako o hindi. Hindi naman siya gwapo para magtanong ng ganoon sa akin. At nang dahil sa kakulitan niya, at parating related sa ganoon ang aming usapan, ay naipagtapat kong hindi na ako pure at meron ng bigotilyong bubuyog ang pumitas ng aking talulot. At daon ay walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Sa text naman pero kahit na baga.
Sinabi niyang Gerger din daw kami. Hala ka, grabe siya. At ang sagot ko bakit? Sino ka ba? Hindi naman kita jowa. At doon ay sinabi ni Regan, sinasagot na raw niya ako. Kaloka. Naging paulit-ulit ang pagyaya niya sa akin. Sa bahay ng tita niya, pasyalan ko raw siya roon. Dahil wala naman raw siyang kasama. Bagay na sa isip ko, asa, sino ka ba? Pero sa kabila ng lahat, sa pagiging prangka at walang paligoy-ligoy kong makipag-usap ni Regan, parang may dating iyon sa akin na dahan-dahang gumising sa aking nakaraang buhay na pag-ibig. Lalo na noong mga panahong alam ko pa kung ano ang pakiramdam ng kinakain. Char! Samantalang noong una kaming magkita, ay hindi ko man lang naisip na tatagal kami ng ganoon kahit sa cellphone lang kami nag-uusap. Pati ang tawag niya ay sinasagot ko na rin at nag-a-updatean na rin kami sa isa't isa. Ewan ko kung bakit sa dami ng lalaking gusto akong makilala. May mga manliligaw pa nga ako sa personal. Pero sa pagdaan ng araw at buwan na may komunikasyon kami ni Regan at nagre-reply ako sa kanya kahit kabalbalan ang kanyang masterpiece na topic, ay nakuha ko ang maging komportable at magtiwala sa kanya. Hanggang sa may ma-applyan ako at dumating sa pagkakataong magpapamedical na ako. Nalaman ko ang klinik ay malapit lang kung saan sinasabi ni Regan. Siya ay dating nakatira na ayon sa kanya ay bahay ng tita niya. That time kasi ay nag-boarding house na si Regan dahil meron na siyang trabaho. At ang bagay na iyon ay aking sinabi kay Regan. Sinabi ni Regan sa akin, susunduin niya ako sa kanto pagkatapos kong magpamedical. At nang tanungin ko siya kung saan kami pupunta, ay doon raw sa bahay ng tita niya. Tanong ko naman, anong gagawin namin doon? Ang sagot niya sa akin, ako raw ang bahala. Kung ano raw ang aking gusto, sagot ko naman ay bahala na. At nang patuloy niya akong kulitin, sabi ko pag hindi ako hinapon. Pero noong araw na iyon, alas 11 pa lang ng umaga, sinabi ni Regan sa akin na nasa kanto na raw siya at naghihintay sa akin. Nanataon namang palubat na ang aking cellphone. Pero tapos na rin naman ako at ilang details na lang ang aking gustong malaman. Di na yun, nagpunta na ako kung saan naghihintay si Regan nang matapos ko. Ewan ko ba pero parang ng araw na iyon ay kuhang-kuha niya ang aking kiliti. Kung iisipin kasi, pwede naman akong hindi sumipot, di ba? Dahil nga sino ba siya para sa akin at ang topic pa niyang puros kabulastugan, talagang hindi gagawa ng mabuti. Tahimik siya noong magkita kami. Parang hindi siya yung Regan na aking kausap na ang masterpiece ay kabulastugan na topic. Sumama ako sa kanya kung saan yung bahay ng kanyang tita na kanyang sinasabi. Walang kami. Ikalawang beses namin iyon ang pagkikita ng personal. At tanging sa sipi lang ako may alam tungkol sa kanya. At pakiramdam ko, ay kilalang kilala ko na siya. At sasama ako kung saan man niya ako dalahin. Bago kami nakarating sa sinasabi niyang bahay ng tita niya, kumain na rin kami sa isang karenderya, malapit sa gate ng subdivision, dahil pasado alas 12 na. At saka pa kami nagdiretso sa bahay ng kanyang tita. Medyo masukal at mukhang totoo ang sinasabi niyang matagal na siyang hindi nauwi doon simula noong magkatrabaho at mag-boarding house siya. Matapos niyang magwalis-walis, bumili ng merienda para daw meron kaming makakain habang nagkukwentuhan. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko alam kung paano niya sisimulan. Inaasahan ko na kasing may iba pa siyang plano kung bakit niya ako isinama. At plastic ako kung sasabihin kong hindi ako ready sa bagay na yun. Handa yarn? Yung klase ba naman ang pag-uusap namin sa cellphone? Alam kong hindi matatapos ang maghapon. May gagawing kakaiba ang Regan na iyon. Hanggang sasabihin niya sa akin na isara namin ng pinto at bintana. Ni hindi ako kinakabahan na para bang naghihintay lang ako. At maya-maya nga ay inumpisahan na niya ang pasakalye. Tapos ang liwa-liwanag pa naman
Talaga namang kahit peklat, wala akong pwedeng itago. At ang bukid na hindi man natuyot, bagamat naghihintay na madiligan, maambunan paminsan-minsan, sa halos nakalipas na 3 taon ay muling nakaranas. Binaha pa nga eh. Inabot lang naman kami ng alas 5 ng hapon. Sabi ko pa ay alalay lang sa pag-aararo at baka manibago. At syempre, para hindi naman masyadong nakakahiya at isipin pa ninyong bumukaka ako sa hindi ko boyfriend, naging kami na rin naman matapos ang maghapon na iyon. Sheesh! At simula noon, ayun na, naging sunod-sunod na ang pagdidilig sa bukid na natenga ng matagal. Kumbaga si Regan ang aking naging pansamantalang magsasaka. Bukod pa doon ay isang sakay lang kasi ang aming pagitan. Lalo na noong bumalik na ulit si Regan sa bahay ng tita niya, ay talaga namang grabe. Parang naging mas malala pa nga ang sa amin kesa doon sa ex ko noong college. Dahil kung minsan umaga pa lang nandoon na ako kasama si Regan. Marami rin nga kaming nakakatawang napagdaanan. Iba talaga kapag walang storbo. Katulad na lang ng, alam nyo naman, kailangan safe kaya laging inilalabas. Akalain kong aabutin ako sa muka sa lakas ng pressure. High pressure yarn! Ang totoo niyan ay kamuntikan na akong matisbon ni Regan. Pakiramdam ko kasi gusto niya akong asawahin. Dahil kung makailang ulit niyang sinabi sa akin na iloob na lang namin pero ayoko. Hindi pa ako handa para sa bagay na iyon. 6 na buwan ang itinagal ng aming relasyon at masasabi kong binagyo ng inam ang aking kabukiran. Tulad ng iba, kahit kainitan kapag naisipan, gora. The best kapag maulan. Pero sadyang hindi ko naman minahal sa umpisa si Regan. Hindi ko nga alam kung bakit para akong hinihila ng aking paa papunta sa bahay ng tita niya kapag alam kong nandoon siya. Hindi rin ako makapahindi kapag niyayaya niya ako. Simula noong si Regan ang aking maging magsasaka. Para akong nabudol sa loob ng 6 na buwan. Sa huli, katulad ng aking ex, si Regan naging ex ko na rin. Basta makalipas ang tag-ulan, para akong natauhan, para akong nuntog. At sinasabi ng aking konsensya na tigilan ko na ang aking ginagawa. Dahil wala naman akong mapapala. Noon kasi bumalik na siya sa bahay ng tita niya, end of contract na siya. At pakiramdam ko, gusto niya akong araw-arawin. Bukod pa roon ay pinupuntahan na rin niya ako sa boarding house ko. Nakita nga siya ng kapatid ko. Bakit daw may kilala akong sanggano? O see? Hindi nga siya gwapo. Hak hak hak. Kaya ayon ako na ang kusang lumayo. Kahit alam ko sa aking sarili na nakarami siya ng pag-aararo. At para makasigurado, umuwi na lang ako ng probinsya. Baka kasi hindi na naman ako makapagpigil at matuluyan. Alam nyo ba kung sino ang aking naging asawa? Yung ex ko. At ngayon ay meron na kaming 3 anak. Kasal kami. Hindi kasi ako pumayag ng live-in. At dahil gustong may patunayan, ayun, naikasal kami. At sana sa iyo, oo, ikaw na nakakabasa at nakikinig ng aking love story, matagpuan mo rin sana ang lalaking para sa iyo. Well, anyway, kamusta na kaya si Beshi? Megan.